Ang tulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Nung hindi ko pa naipapahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking nagawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angking. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan 1:9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay mamatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo.
Genesis 22:15 hanggang 18. Mula sa langit ay muling tinawag ng anghel ng Panginoon si Abraham. At sinabi niya, "Sumumpa ako sa aking sarili, wika ng Panginoon, sapagkat ginawa mo ito at hindi mo ipinagkait sa akin ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak. Tunay na pagpapalain kita at pararamihin ko ang iyong binhi na gaya ng mga bituin sa langit at mga buhangin sa baybayin ng dagat, at makakamit ng iyong binhi ang pintuang bayan ng kanyang mga kaaway. At sa pamamagitan ng iyong binhi ay pagpapalain ang lahat ng bansa sa lupa, sapagkat sinunod mo ang aking tinig." Ang layunin ng pagsubok. Sinubok ng Diyos si Abraham, hindi para siya ay magkasala, kundi upang magamit niya ang kanyang pananampalataya. Si Abraham ay nanalig sa salita ng Diyos na siya ay magiging ama ng maraming bansa sa pamamagitan ni Isaac. Ang gawa ng pananampalataya ay pag-ibig. Ang pag-ibig sa Diyos ay pagsunod sa kanyang utos. Kahit na si Isaac ay pinakamamahal niya, sa pamamagitan ng pananampalataya, nang subukin si Abraham ay kanyang inihandog si Isaac. Siya na tumanggap ng mga pangako ay handang maghandog ng kanyang bugtong na anak, na tungkol sa kanya ay sinabi, "Kay Isaac ay tatawagin ang iyong binhi." Itinuring niya na maging mula sa mga patay ay maaaring buhayin ng Diyos ang isang tao, at sa matalighagang pananalita, siya'y muli niyang tinanggap. Awit 25, 4, 5, hanggang 10. Ipaalam mo sa akin ang iyong mga daan, O Panginoon. Ituro mo sa akin ang iyong mga landas. Akayin mo ako sa iyong katotohanan. Ako'y iyong turuan, sapagkat ikaw ang Diyos ng aking kaligtasan. Sa iyo'y naghihintay ako ng buong araw. Ang Panginoon ay mabuti at makatarungan, kaya tinuturuan niya ang mga makasalanan tungkol sa daan. Pinapatnubayan niya ang mapagpakumbaba tungkol sa katuwiran, at itinuturo sa mapagpakumbaba ang kanyang daan. Lahat ng landas ng Panginoon ay wagas na pag-ibig at katapatan para sa mga nag-iingat ng kanyang mga patotoo at kanyang tipan. Patnubay ng Ebanghelyo. Tinuturuan ng Diyos ang makasalanan tungkol sa daan sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Ito ang Ebanghelyo. Si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan, at siya'y inilibing at muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Ang Ebanghelyo ang salita ng pananampalataya na ipinangaral ng mga apostol. Kung ipahahayag ng makasalanan sa pamamagitan ng kanyang bibig, si Jesus na Panginoon, at sasampalataya siya sa kanyang puso, na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay, ay maliligtas siya. Sapagkat sa puso ang tao'y nananampalataya, kaya't itinuturing na ganap, at sa pamamagitan ng bibig ay nagpapahayag, kaya't naliligtas. Santiago 1:12, 13, 16 hanggang 18. Mapalad ang taong nagtitiis ng pagsubok, sapagkat kapag siya ay subok na, siya ay tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagmamahal sa Kanya. Huwag sabihin ng sino man kapag siya ay tinutukso,
Ako'y tinutukso ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay hindi natutukso ng masasama at hindi rin siya nanunukso sa sinuman. Ngunit ang bawat tao ay natutukso ng sarili niyang pagdadasa kapag siya ay nahila at naakit nito. At kapag ang pangnanasang iyon ay naipaglihi, ito ay nanganganak ng kasalanan. At ang kasalanan kapag malaki na ay nagbubunga ng kamatayan. Huwag kayong padaya, mga minamahal kong kapatid. Ang bawat mabuting kaloob at bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas na nanggagaling sa Ama ng mga ilaw na sa Kanya ay walang pag-iiba o aninuman ng pagbabago. Alinsunod sa Kanyang sariling kalooban, tayo ay ipinanganak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang tayo'y maging isang uri ng mga unang bunga sa kanyang mga nilalang. Iba yung pananampalataya. Ang katuwiran ng Diyos ay nahahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Gaya ng nasusulat, ngunit ang taong matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Tayo ay hindi tinutukso ng Diyos upang magkasala. Upang tayo ay sumulong sa pananampalataya, tayo ay pinararaan niya sa pagsubok. Ang pagsubok ng Diyos ay pagpapala. Mapalad ang taong nagtitiis ng pagsubok, sapagkat kapag siya ay subok na, siya ay tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagmamahal sa Kanya. Marcos 1:9-15. Nang mga araw na iyon ay nanggaling si Jesus sa Nazaret ng Galilea at siya ay binautismuhan ni Juan sa Jordan. Pagkaahon niya sa tubig, nakita niyang biglang nabuksan ang kalangitan at ang Espiritu na bumababa sa kanya na tulad sa isang kalapati. At may isang tinig na nagmula sa langit, "Ikaw ang minamahal kong anak, sa iyo ako lubos na nalulugod." At agad siyang dinala ng Espiritu sa ilang. Siya ay nasa ilang ng 40 araw at tinukso siya ni Satanas. Kasama siya ng mababangis na hayop at pinaglingkuran siya ng mga anghel. Pagkatapos madakip si Juan, pumunta si Jesus sa Galilea na ipinangangaral ang Ebanghelyo ng Diyos, na sinasabi, naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Kayo'y magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo. Upang gapiin ang Diablo. Upang tayo ay iligtas, ang anak ng Diyos ay nagkatawang tao. Sinabi niya sa Ama, "Hindi mo nais ang alay at handog, ngunit ipinaghanda mo ako ng isang katawan sa mga handog na sinusunog at sa mga handog para sa kasalanan ay hindi ka nalugod. Kaya't sinabi ko, narito ako'y dumating upang gawin ang iyong kalooban, O Diyos. Sa balumbo ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin." Si Jesus ay nagpabautismo kay Juan hindi dahil siya ay may kasalanan. Noon ay dala niya sa kanyang katawan ang kasalanan ng sanlibutan. Ang bautismo niya ay pahayag na siya ay mamamatay, ngunit muling mabubuhay. Siya ay napuspos ng Espiritu Santo na bumaba sa kanya sa anyo ng isang kalapati. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo ay inialay niya ang kanyang sarili at ang kanyang dugo na walang dungis upang tayo ay tubusin sa mga gawang patay. Dumating ang kaharian ng Diyos. Ang ipinangaral ng Panginoong Hesus ay ang Ebanghelyo ng Diyos. Nang magsimula siyang mangaral ay sinabi niya na naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos.
Sinabi niya ang paraan upang makinabang, kayo'y magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo ng Diyos ay kanyang ipinangako noong una sa pamamagitan ng kanyang mga propeta sa mga banal na kasulatan tungkol sa kanyang anak na mula sa binhi ni David ayon sa laman, at ipinahayag na anak ng Diyos na may kapangyarihan ayon sa espiritu ng kabanalan sa pamamagitan ng pagkabuhay mula sa mga patay, na ito'y si Jesucristo na Panginoon natin. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, binuhay na muli, at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ipagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama, sapagkat dahil kay Kristo, kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.